Magandang araw ng Martes mga kaibigan ko, o sabihin na po natin maulan din po na araw ng Martes, September 17, 2024. Update ko lamang po kayo sa lagay po ng ating panahon. Pero bago ho yan, palike and subscribe po muna ako. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiusap mag-subscribe po kayo at pahit po ng notification bell para notify po kayo sa ating mga ina-update sa lagay po ng ating panahon. Sobrang importante po talaga yan. Mga kaibigan, ngayon po ay meron po tayong binabantayan mga kaibigan. Tatlong sama po ng panahon, or tatlong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero unahin muna natin, ito nga pong talagang binabantayan natin at minomonitor, Itong tropical depression at isa pong tropical storm, Yung sinasabi kong isa na pangatlo, si Typhoon Hener po yun, Nasa labas ng par pero may epekto pa rin yung trap ng kanyang hangin. So unahin natin, ito nga pong tropical depression at ito tinatawag na pong bagyong Hener ngayon, sa ating bansa, na may layo po ngayon, na 165 kilometers sa northeast of Casiguran, Aurora. Ang lakas po ng hangin niya ay nasa 55 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso naman na 70 kilometers per hour pa southwestward po sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito naman pong tropical storm, or yung sinasabi natin na may international name na Pulasan, or kapag ka nag-landfall na sa ating bansa, mamaya update ko kayo sa landfall nito, ay tatawagin po itong bagyong Helen. Ngayon po ang layo niya ay 2,015 kilometers east of Central Luzon, At may lakas pong hangin na 65 kilometers per hour. Malapit pa rin sa sentro na may bugso naman pong pumapalo sa 80 kilometers per hour. Pa northwestward po ang kilos sa bilis na 25 kilometers per hour. Mga kaibigan, sa mga naguguluhan ng pinagkaiba po ng tropical depression sa tropical storm, mas malakas lamang ng ilang kilometers per hour or bugso ng hangin o lakas ng hangin etong tropical storm hanggang sa maging isang typhoon, super typhoon, hanggang sa maging super typhoon. Palakas po ng palakas yun, depende po sa kanilang hangin. So mga kaibigan, ito po nga dalawang sama ng panahon nito ay patuloy po nating minomonitor ngayon. Ayon na rin po sa pagkatala po ng Pag-asa, ito pong si tropical depression Hener ay inaasahan pong maglalandfall dito po sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela area, at pagdating naman po sa hapon, ito ay babaybayin niya ang lugar po ng North Luzon at saka posibleng mas lumakas po pagdating naman po sa West Philippine Sea. So mas maganda nakabantay po tayo at alerto po sa magiging kaganapan po ng lagay po ng ating panahon. At ito naman pong si bagyong Pulasan, international name po niya yung Pulasan mga kaibigan, at tatawagin po itong bagyong Helen. Inaasahan pong papasok po sa loob ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng gabi. So ang mangyayari po dito mga kaibigan, posibleng mas palakasin pa rin nila itong hanging habagat, at posibleng buong area po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay makaranas po ng pag-uulan bukas po yan mga kaibigan, Posibleng dalawang bagyo ang maglandfall po sa ating Philippine Area of Responsibility. So mas maganda po mga kaibigan, nakahanda po tayo. Hindi ko po kayo tinatakot, bagos ito'y paalala lamang na maging handa tayo mga kaibigan. Ito pa po, bukod po sa binabantayan tatlong bagyo, Etong si Helen, si Hener, at ito nga pong nasa labas ng par na si Ferdim, wala ito po ito, pero yung sa trap ng hangin niya nakakaapekto pa po at nagpapalakas pa sa habagat, ay meron po tayong panibagong kumpol ng kaulapan na nabuo po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ito po'y patuloy na binabantayan kung ito'y magiging isang low pressure area or mahinang bagyo, Ito ay posibleng maging mas malakas or posibleng mas maging mahina. So patuloy natin babantayan yan dahil panibagong banta na naman yan mga kaibigan sa ating bansang Pilipinas. So ngayon mga kaibigan, araw po ng Martes, inaasahan din po ng ilang bahagi po ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao ay makakaranas po ng maulap na kalangitan po yan dahil pa rin po dito sa banta po ni bagyong Helen at ni bagyong Hener na pinapalakas po nila ito nga pong hanging habagat. Nakataas pa rin po ngayon ang storm signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon at posibleng mabago yung mga lugar na ito depende sa lakas na po ng bagyong Hener at bagyong Helen. So mas maganda nakabantay tayo at nakamonitor
monitor sa lagay po ng ating panahon. Pero update ko na rin kayo mga kaibigan. Dito po sa area po ng Luzon, no? Kasama po dito ang Cagayan, Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Brahe, Pugao Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at the northern portion po ng Quezon ay nakataas pa rin po ang storm signal number 1. So maging maingat tayo dyan yung mga lugar po na aking binanggit na posible makaranas po ng patuloy na pag-uulan simula umaga, sa hapon po at sa gabi, no? At kung nakikita nyo naman, palakas ng palakas yung ating binabantayan na dalawang sama ng panahon na posible pong makapaminsala sa ating bansang Pilipinas. Bukod pa po dyan mga kaibigan, naglabas din po ng update, no? Ang ilang weather system natin na meron po tayong mga update po ngayon ng mga lugar po na walang pasok dahil nga po, no, sa banta po nito pong sinasabi natin na dalawang sama ng panahon, dalawang bagyo. Ito po yung mga lugar po na walang pasok ngayong September 17, Tuesday po 2024, no? Sa Ilocos region po, makinig po kayo. Ang Ilocos Sur po, all levels, public and private, wala pong pasok. Pangasinan, Dagupan, sa Cagayan Valley naman, Nueva Vizcaya, Quirino. Sa Central Luzon, walang pasok po ang Nueva Ecija, Gapan City. Sa Tarlac naman, Gapas, Concepcion, public and private po, Tarlac City, Mimaropa, Occidental Mindoro, Magsaysay, wala pong pasok yan. Sa Palawan, sa Micoron po, wala din. Bicol Region, Camarines Sur, sa Negros Island Region, kasama po dyan Negros Occidental, at ilang bahagi po ng mga lugar na yan ay wala pong pasok, private and public po. At sa mga lugar na aking hindi nabanggit, makipag-ugnayan po kayo sa inyong LGU para malaman po, no, ang banta ng panahon sa mga lugar po ninyo kung kayo po i-deklara po na walang pasok mga kaibigan. So mga kaibigan, may mga kaganapan pa tayo sa mga susunod na update. Wag yung pong kakalimutan i-like and subscribe ang ating YouTube channel para ma-update ko kayo sa ating daily and latest weather update. Maraming salamat ho.